Sa pagbabago ng eksena ipinakita ang nakaraan ni Haro at noong siya ay nasa mataas na paaralan, siya ay itinuturing na hindi matatalo at dahil ang utak niya ay mabilis mag-absorb ng lahat ng kanyang pinag-aaralan, at ang katawan niya ay lumalakas tuwing siya ay nag-eensayo. Naniwala siya na wala nang makakahadlang sa kanya at iniisip niyang balang araw ay maaabot niya ang antas ng tatlo niyang hinahangaang bayani. Pagbalik sa kasalukuyan si Haro at ang iba pang mga superhero ay nakamasid habang si Reno ay sumasailalim sa eksperimento. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagsusuri ay nag-alarma ang mga aparato at dinawalan ng malay si Reno kaya agad siyang dinala sa klinik. Makalipas ang ilang linggo sa gitna ng kagubatan ay lumitaw ang isang napakalaking kaiju. Agad na nagpwesto ang ika-4 na dibisyon at pinalibutan ang buong lugar at tinanong siya ni Kapitan Ogato kung handa na siya at ito'y kinumpirma ni Reno. Samantala mula sa likuran ay tahimik na minamasdan ni Haro at nabanggit na kahit hindi pa pinalalabas ni Reno ang buong kapangyarihan ng kanyang suit na number 6, tila para bang kaya nitong palalamigin ang paligid sa simpleng paglapit lamang. Sa kabilang banda sa mga tent ng observation room ay ipinahayag ni Ogata ang pagkagulat sa nagawa ni Reno, dahil hindi rin niya inasahan na sa loob ng isang buwan ay magagamit na nito ang kasuotan sa aktwal na laban. Itinampok naman ni Kirimori ang tungkol sa datos ni Reno sa 3 dibisyon dahil hindi ito tumutugma sa kanyang pag-unlad. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang antas ng pagpapalaya ng kapangyarihan ni Reno ay hindi pa naaabot ang kay Kikoro, ngunit nalalagpasan nito ang bilis ng pag-unlad at napaisip si Ogata na baka isa itong henyo, ngunit para sa kaligtasan kinausap niya si Reno at ipinaalam na ang kanyang tungkulin ay susupilan ang isang pangunahing kaiju kasama ng isang esquadron. Binalaan niya na ang kaijo na ito ay may lakas na 6.4 kaya't kung sakaling makita niyang hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon, siya mismo ang gagalaw para supulan ito at sa ganitong paraan nagsimula ang operasyon ng pagsupil sa kaijo sa daanan ng bangki. Si Reno at ang esquadron ay pumasok sa kagubatan at si Haro nang makita kung paano tumatakbo ng napakabilis si Reno, ay hindi nagpaiwan kaya't pinalabas niya ang buong kapangyarihan ng kanyang kasuotan. Samantala habang tumatagos si Reno sa mga puno ay naalala niya ang babala ng kapitan na mayroon lamang siyang 10 minuto para gamitin ang kasuotan, dahil kung hindi mababawasan ang haba ng kanyang buhay at dahil dito, nangako si Reno na ipapakita niya ang resulta. Sa sandaling iyon ay nakatagpo siya ng isang kaijo at habang tumatakbo ng mabilis ay lumapit siya sa kaijo, ngunit nang gagamitin na sana niya ang yelo para umangat ito'y nabasag at dahil sa pagkabigong iyon, nawalan siya ng balanse at muntik nang masira ng kaijo, ngunit doon nakialam sina Yigaro at ang esquadron. Sinamantala ni Reno ang pagkaabala ng iba at agad na naglunsad ng makapangyarihang atake ng yelo sa kaijo, mabilis siyang tumalon sa ibabaw nito at kumapit sa puno gamit ang yelo, at sa isang malakas na putok ay natapos niya ang halimaw. Si Haro ay napatigil sa pagkagulat sa ganoong lakas at biglang tinawag siya ng isa sa kanyang mga kasama tungkol sa isa pang kaijo. Nakaiwas si Haro kaso habang tumatakbo para makalayo ay napuno siya ng pagkadismaya. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya kayang tapusin ang isang residual na kaiju sa isang atake katulad ng kay Reno, habang ibinubuhos niya ang lahat ng lakas laban sa kaiju at naalala niya kung paano nagsimulang pumalpak ang lahat mula nang sumali siya sa puwersa. Ang kanyang mga marka ay huminto sa pag-angat kahit todo ang pagsisikap niya at ang mga tunay na talento ay sobra-sobra na lumalamang sa kanya, kaya't naiwan siyang nahuhuli at biglang tinamaan ang kanyang katawan at sa kasalukuyan, ang buntot ng residual na kaiju ang siyang nagpabagsak sa kanya palayo. Malubha siyang sugatan at nawalan ng lakas kaya nanatili sa lupa at papalapit na ang kaiju para tapusin siya, ngunit sa huling sandali ay dumating si Reno at nagpasalamat siya kay Haro dahil pinatahimik siya nito sa katinapos ang kaiju. Ngayon ay nakatutok ang pangunahing kaiju kay Haro at gayunman, inagaw ni Reno ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagpapaputok at sa ganitong paraan, nakatuon sa kanya ang halimaw at isinagawa ni Reno ang buong pagpapalaya ng kasuotan at sa 43% ng kapangyarihan ay inilunsad niya ang atake, pinapalamig ang paa ng halimaw saka siya tumakbo sa ibabaw nito gamit ang bilis para makakuha ng tulak. Ngunit alam ni Reno na hindi iyon sapat dahil ang pangunahing kaijo ay mas matibay at mas mabilis mag-regenerate kaysa sa mga residual. Sa pagnanais na magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ay naitaas niya ang porsyento ng pagpapalaya sa 46% at ang mga siyentipiko na litong-lito, ay nagtanong kung posible bang gumagaling siya habang nasa laban.
Ipinakita si Reno na patuloy na umaatake sa Kaijo habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na kailangan niya ng mas malaking kapangyarihan. Sa puntong iyon ay na-detect ng mga monitor na umakyat na sa 51% ang kanyang kapangyarihan at dahil dito, nagtanong ang lahat ng siyentipiko kung maayos pa ba siya. Kinumpirma ito ni Reno at binigyang diin na sa sandaling iyon ay mas malinaw ang kanyang isipan kaysa dati. Ikinagulat ito ng lahat ngunit si Ogata ay nag-alala at naghayag ng kanyang pag-aalala at samantala, si Reno ay muling tumakbo papunta sa Kaijo. Biglang nagbago ang anyo ng halimaw subalit hindi ito pinansin ni Reno dahil inulit lamang niya sa kanyang isipan na kailangan niyang maging mas malakas, dahil iyon ang dahilan kung bakit sina Kafka at Haro ay nasugatan at pinapagana niya ang kanyang katawan sa sukdulang antas at saka tumalon ng mataas. Si Kirimori na nakamasid ay nagulat sa bilis ni Reno at habang kumakapit sa mga kaliskis ng Kaijo, pinapalamig niya ang bawat bahagi ng halimaw at lahat ay nakatutok sa kanyang pag-atake at ang mga siyentipiko, bagamat humahanga ay nag-aalala dahil na-detect nila na nawasak na ni Reno ang organo ng Kaijo, pero tumaas din ang tensyon sa kanyang katawan at nagkaroon siya ng mga punit sa kalamnan sa 6 na bahagi ng katawan. Aminado si Kirimori na naging mas malakas si Reno kaso nakita rin niyang lumampas na ang kilos nito sa limitasyon ng kanyang katawan, dahil dito ay lalo pang nag-alala ang mga siyentipiko at iniisip kung baka nawalan na siya ng kontrol dahil sa suit na number 6, itinanggi ito ni Ogata at ipinaliwanag na ganyan talaga si Reno at ang kasuotan nito. Sinabi ni Ogata na ang mga gumagamit ng mga may number na kasuotan ay nakahanay sa enerhiya at mga selula ng isang Kaijo, na siyang nagpapagana sa kanilang utak at dahil dito ay tumataas ang bilang ng mga neurotransmitter at bumibilis ang transmisyon ng signal sa utak. Ang resulta ay lalong tumitindi ang personalidad at ambisyon ng tao at depende sa individual ay maaari itong humantong sa sariling pagkawasak, hindi ito maunawaan ng mga siyentipiko dahil sa panahon ng pagsasanay ay wala silang nakitang masama. Binigyang diin ni Ogata na ito ang panganib sa totoong labanan at ito ang pamumuhay sa bingit ng hangganan na nagdudulot ng mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na kung ang gamit ay ang kasuotang number 6 na batid nilang mula sa pinakamalakas na Kaiju sa kasaysayan at ibig sabihin, sa mga oras na ito ang katawan ni Reno ay nagpapasa ng bagay na halos hindi maisip ng tao. Kinausap ni Ogata si Reno at binalaan siya na kung hindi niya makontrol ang sarili, ipagkakait sa kanya ang karapatang gumamit ng number 6 at habang naririnig ito, pumasok naman si Haro sa kagubatan upang hanapin si Reno. Ipinakita na nang bumagsak si Reno sa pagsubok ng pagiging angkop sa kasuotan na isang bahagi niya ang nakaramdam ng kawalan ng halaga, gayunman ay kahit na alam niyang ito ang kanyang kahinaan at sinabi niya sa sarili na isa siya sa pinakamababa, pero patuloy pa rin siyang naghanap kay Reno. Samantala si Reno na albino sa kanyang kamalayan ay paulit-ulit na nararamdaman ang sobrang sakit, pero pinipilit niyang kumbansihin ang sarili na dapat siyang magpatuloy kahit wala na siyang kontrol at sa gitna ng mga luha, napagtanto niyang hindi na niya makontrol ang kanyang isipan at dahil sa matinding pagnanais ng kapangyarihan, nagsimulang lumunin ng number 6 ang buong katawan niya. Pagbalik sa realidad ay bumagsak si Reno sa kagubatan dahil sa lubos na pagkawala ng kontrol, nakapagpalabas siya ng yelong umaabot sa 50 metro at inatake ang lahat ng nasa paligid, na naging dahilan para hindi siya matulungan ng mga kasama sa squadron. Napagtanto ni Ogata na tinatanggihan ni Reno ang tulong ng iba na isang bagay na nakikita niyang tanda ng matinding pananagutan, sa tuloy-tuloy na atake ni Reno ay nagawa niyang mapalamig ang 35% ng katawan ng pangunahing Kaijo. Kaso na-detect din ng mga siyentipiko ang higit sa 16 na napunit na kalamnan at 4 pang bahagyang bali at hindi ito naging hadlang kay Reno, kahit dumudugo na ang kanyang mga mata ay nagpatuloy siya sa pag-atake. Bumagsak siya sa gitna ng kagubatan at handa pa sanang ipagpatuloy, pero doon niya napansin na bali na ang kanyang binti at nakita ito ni Ogata at idineklara niyang tapos na ang pagsubok at sabay sabing siya na mismo ang gagalaw para masupol si Reno. Pinilit itong matanggihan ni Reno ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit na lumalabas ang ideya na muli siyang nabigo, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga tinig na tumatawag sa kanya bilang mahina at sa oras na halos susuko na siya, biglang binasag ni Haro ang yelo at sumigaw ng pangalan niya at tumatakbo ng buong bilis. Nakiusap si Haro kay Kapitan Ogata na maghintay at bigyan pa silang dalawa ng kaunting oras. Binalaan ni Ogata na nasa mapanganib na lugar siya kaya't iniutos niyang umatras si Haro kaso hindi ito pinansin ni Haro at nagpatuloy sa pagtakbo, iniiwasan ang bawat hadlang sa daraanan.
Dahil dito ay napansin siya ni Ogata at tinanong niya si Toko kung ano ang pinakamataas na antas ng pagpapalaya ng kapangyarihan ni Haro. Sagot ni Toko base sa unang tala ay ang pinakamataas na pagpapalaya ni Haro ay nasa 24% at nalito si Ogata sa estadistikang ito. Samantala ay ipinakita si Haro na binibigyang diin ang lahat ng kakayahan ni Reno at kahit na nakakaramdam siya ng inggit dito, buo ang paniniwala niyang magtatagumpay ito at sa napakalakas na puwersa. Binasag niya ang yelong nakabalot sa katawan ni Reno at sa ganoong paraan ay nakarating sa kanya. Si Reno na nakalubog sa kanyang malungkot na isipan at labis na pagkadismaya, ay nagulat nang biglang lumitaw si Haro na inaabot ang kanyang kamay upang siya ay tulungan at nang magkamalay ay nakita niyang buhat siya ni Haro na litong-lito, tinanong niya kung bakit ito naroon. Tahimik siyang pinatigil ni Haro at ipinaliwanag ang buong sitwasyon at sinabi niya na sa mga sandaling ito, hinihila na ng squadron ang pangunahing kaiju para siya mismo ang makakalaban dito at sa wakas ay maging opisyal na tagapagdala ng kasuotang numero 6. Idinagdag ni Haro na siya ang bahala na maglantad ng core ng kaiju, at si Reno ay kinakailangan na lang itong tamaan ng isang malakas na putok at giit ni Reno na masyadong delikado ito para kay Haro at nainis siya kaya't tinulak niya ito sa lupa at pinaalalahan ng huwag siyang maliitin. Ipinunto rin niya na mas matanda siya kaya't dapat manahimik si Reno at magtiwala sa kanya. Ngumiti si Reno at habang tumatayo ay inamin niyang kamangha-mangha talaga si Haro dahil palagi siyang tinutulungan para magpatuloy. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tinanggap ang plano at sa ngiti ay sinabi ni Haro na perpekto iyon at pagkatapos isuot ang kanyang maskara, inutusan niya si Reno na maging handa sa senyales dahil magsisimula na ang karugtong ng pagsupil. Pagkatapos noon ay bumalik sa normal ang alon ng utak ni Reno, pero wasak pa rin ang katawan niya at hindi na siya makakalaban kaya't sinabi ng kapitan na kailangan nilang iwanang nakalantad ang core ng kaiju, pero dahil 24% lang ang combat power ni Iharo ay wala siyang laban. Nang makita ng kapitan ang ginagawa ng bata ay sinabi niya na imposibleng 24% lang ang combat power nun, kaya nang ipasuri niya ulit sa mga operator at lumabas na 41% na ito na siyang ikinagulat ng lahat, pero nadapa si Iharo at bumagsak ulit sa 21%. Umiwas siya sa hampas ng buntot at muling tumaas sa 42% at napansin ni Toko na tumataas ang combat power niya kapag lubos ang kanyang konsentrasyon. Sinabi ng kapitan na baka pareho silang uri at kapag mataas ang kanyang kapangyarihan, nagiging kasing lakas siya ni Reno at kung matuturuan siyang kontrolin ito ay magiging halimaw siya. Nahagi si Iharo mula sa buntot ni Godzilla pero patuloy pa rin siyang lumalaban at nahulog siya sa lawa. Pero mabilis na nakabawi at tumalon ulit pabalik sa laban at sinasabi na gagawin niya ang lahat para makahabol kay Reno. Sumigaw ang operator na nag-overheat na si Iharo at nasa hangganan na ng kanyang limitasyon. Pero narating ng bata ang nagyayelong punto at nalantad ang core ng kaiju, sabay sigaw kay Reno na tapusin ang demonyong iyon at mula sa malayong distansya, nakalabas si Reno ng isang matinding putok na sumabog sa core at nagpapalampas pa ng spike ng yelo dito. Nanlaki ang mata ni Kapitan Ota at naalala ang panahon na siya at si Hakari ay mga baguhan pa lang. Agad siyang nilapitan ni Hakari at sinabi na kukuha siya ng pagsusulit para magamit ang number 4 na sandata laban sa kaiju at sa ganitong paraan, mas lalakas siya at makakapagligtas ng napakaraming tao. Pero tinanong niya kung sa tingin nito ay kaya ba niyang hawakan ang ganitong klaseng sandata at hanggang ngayon ay pinagsisihan pa rin niya na hindi niya sinabi rito na tumanggi, dahil baka buhay pa ito at masaya at bumagsak si Hanjo sa lupa na nawalan ng lahat ng vital signs. Sa wakas ay nagtagumpay ang mga bata na talunin ang halimaw at nagsimula ng magdiwang ang lahat dahil naging maayos ang lahat, maging si Toko ay nagulat nang makita si Kapitan Ota na umiiyak at sinasabi kung gaano kasarap ang pakiramdam ng pagiging bata. Pagkatapos noon ay binanggit kay Reno na nakapasa siya sa pagsusulit, ipagtitiwala sa kanya ang bahagi ng tungkulin sa pagtatanggol ng kinabukasan ng bansa at nagpasalamat si Reno sa kanila pero nanatiling nag-aalala si Toko. Natatakot na baka isakripisyo ng bata ang sarili niya dahil sa mga pabigla-biglang galaw. Subalit sinabi ng kapitan na ayos lang iyon dahil itinuro na ni Iharo sa kanya na hindi na niya kailangan ng sermon mula sa isang matandang lalaki. Kinagabihan ay nagulat si Ota kay Kapitan Mina Ashiro at sinabi niyang perpekto si Reno para isuot ang number 6. Pero binanggit ni Mina na ayaw niyang maging responsable sa pagkamatay ng bata. Kaya siya humingi ng opinyon kay Ota dahil ito ang pinakamaingat pagdating sa mga sandata laban sa kaiju at sabi naman ni Ota,
Gagawin niyang mga mandirigma ang mga batang ito na kahit siya ay kayang takutin at ito ang kanilang kapalaran bilang mga nakaligtas. Sa Kanazawa Base ay nagsasanay ang 2nd Division ngunit lahat ay nagulat nang marinig ang tungkol kay Ichiawa, lalo na si Kafka at nang malaman niyang nanganganib ang buhay ng kanyang kaibigan para lumaban kay Number 9, sinabi niyang napakadelikado nito. Subalit tinapik siya sa likod ni Kikoro at ipinabatid na huwag maliitin si Reno na isa rin siyang sundalo at di trabaho nila ang mag-alala, kundi ang alamin kung ano ang kaya nilang gawin at naisip ni Kikoro na kailangan pa niyang magsanay ng husto para manatiling mas malakas kaysa kay Reno. Pagkatapos noon ay tumakbo si Kafka na naalala niya na tunay na kahanga-hanga si Reno, na ginagawa ang lahat para makilala ng bawat isa ang sariling kapangyarihan at di tulad niya na kung wala ang kapangyarihan ng Number 8 Kaijo ay wala siyang silbi. Biglang lumitaw si Vice Captain Hoshina at tinanong kung anong klaseng mukhang masungit iyon at kung iniisip ba niya na aagawin niya si Kapitan Ashiro mula sa kanya ng ganoon lang at sa isang iglap, lumipad siya na parang rocket at sa kisap mata ay naitapat ang espada sa leeg ni Kafka. Napaatras si Kafka na halos tumalon ang puso sa kanyang dibdib at pagkatapos ay sinabi ni Hoshina na sa wakas ay nakabawi na siya, ito ang parusa para sa pagtatago ng tunay niyang pagkatao pero sa totoo ay goma lang ang espada. Nagsimulang umiyak ang pangunahing tauhan at binanggit na gusto niyang humingi ng tawad pero sabi ng lalaking may mushroom head na patas na sila at ayaw niya ng mga sentimental na bagay. Subalit mayroon pa rin siyang gustong sabihin at nagpasalamat siya kay Kafka sa pagligtas sa 3rd Division. Hindi siya nagpapasalamat kay Kaiju Number 8 kundi kay Kafka Habino na nagkaroon ng tapang na mag-transform sa harap ng lahat, alam niyang may kapalit itong mabigat at alam niya na kung patuloy pang magta-transform si Kafka, baka hindi na siya makabalik pa sa pagiging tao. Ipinaliwanag niya na tatalunan niya si Number 9 para hindi na kailangang mag-transform pa si Kafka. Nagsimulang umiyak ang pangunahing tauhan at sinasabi na nagpapanggap lang na matigas ang Vice Captain, pero sa totoo ay napakabait nito at nagpasalamat siya kay Hoshina pero inamin rin na hindi iyon sapat. Gusto niyang makilala dahil sa sarili niyang lakas pero sa kasamaang palad hindi siya sapat na malakas para protektahan ang kahit sino. Ayaw na niyang makita pang umiiyak ang kanyang mga kaibigan kaya't magpapasya siyang maging Number 8 at lumaban. Sabi ni Hoshina na naging tanga siya para mag-transform sa harap ng buong division, kaya syempre magta-transform si Kafka para tumulong kapag dumating ang oras at mayroon lang daw isang bagay na dapat gawin dahil ganito na rin, gagawin niya itong mas malakas at sinabi niya kay Kafka na sumunod sa kanya dahil tuturuan niya itong lumaban. Pumunta sila sa isang malaking templo na tinatawag na Ron na isang templong mula pa noong unang panahon na nakalaan para sa mga naging biktima ng mga Kaijo. Kabilang na ang mga ninuno ni Hoshina at tinanong niya si Kafka kung kilala niya ang Maki Daikaijo, isang napakalaking sakuna na sumisira sa halos buong Japan noong 1657. Noon ay napaka-primitive pa ng mga paraan para labanan ang mga Kaijo at doon namatay ang pinakamaraming tao laban sa isang Kaijo. Pagkatapos nito ay nagsimulang magunat at maghubad si Hoshina, binanggit na atakihin siya ni Kafka ng walang suit o transformation para ipakita kung gaano na siya nag-evolve. Batid ng pangunahing tauhan na ibibigay niya ang lahat at bumato siya ng maraming suntok, pero iniwasan lang ito ni Hoshina at nadapa siya nang nakapikit lang ang mga mata nito at alam ni Kafka na hindi siya mananalo at tinanggap ang suntok sa panga, pero hindi siya basta-basta magpapatalo. Kailangang ipakita niya ang lahat ng natutunan niya sa training kaso wala ring gumana dahil lahat ng galaw niya ay naiwasan at nakapag-counter si Hoshina, sinabi ng Hapon na mas lumakas na siya at muling na-inspire si Kafka. Kitang-kita na hindi siya lumiliban kahit isang araw sa training, pero hindi pa rin iyon sapat at tinamaan siya sa tiyan pero pinilit niyang hindi bumagsak kaso tinapik lang siya ni Hoshina at sinabing pareho pa rin siya gaya ng dati. Sobra pa rin siyang umaasa sa depensa, regeneration at lakas ng Number 8 at kung patuloy siyang lalaban na para bang wala siyang mawawala, mamamatay siya ng maaga at tinamaan ulit siya sa tiyan na kagaya ng ginawa ng mga direktor at ito ang mga teknik ng pakikipaglaban mula sa Defense Force style, isang hand-to-hand combat laban sa mga Kaijo at si Director Shinomiya ang nagperpekto nito. Dagdag pa ni Hoshina na hindi kayang ilabas ni Kafka ang buong combat power ng kanyang suit at ang pag-aaral ng paggamit ng mga sandata ay sayang lang ng oras para sa kanya, kaya hanggat hindi pa dumarating ang oras, tuturuan na lang muna siya ng mga teknik na ito.
Gagawin niya itong sapat na malakas para hindi na niya kailangang mag-transform ng madalas, giit pa niya rito na mabuhay at baka subukan pa niyang agawin ang pwesto niya sa tabi ni Kapitan Ashiro. Nagsimulang umiyak si Kafka at nagpasalamat sa kanya, pero bigla siyang nilock ni Hoshina sa isang chokehold at sinabing huwag maging kumpiyansa dahil hindi niya hahayaang maagaw ang kanyang pwesto at sabi pa niya, kailangan na nilang bumalik bago pa mawala ang mga ilaw. Habang yumuyukod sa templo ay nakita ni Kafka ang anino ng isang nakakatakot na samurai at tinanong niya kung sino iyon, pero binanggit lang ni Hoshina na umalis na siya at biglang naglaho ang anino, mas lalo pang nalito si Kafka kaysa sa isang kuto sa ulo ng kalbong tao.